Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nagmenor daw ang dilaw na service vehicle na yan sa Lipa, Batangas dahil sa nakahintong truck sa harapan nito. Pero biglang nasalpok ng kasunod itong truck. Pumailalim ang service vehicle sa truck sa unahan. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Crime of passion sa lungsod ng Maynila. Patay po ang isang babae matapos sakalin ng kanyang ka-live-in. Ang suspect aminado sa krimen dahil anya sa selos. Balita hatid ni EJ Gomez. Nakadapa at wala ng buhay ng datnan ng mga otoridad ang 27 anyos na babaeng ito sa kanilang bahay sa Malate, Maynila. Matapos sakali ng kanyang live-in partner mag-aalas 9 kagabi. Ayon sa mga unang rumisponde, sumuko ang suspect 3 oras matapos ang krimen. Yun nga yung pag-approach niya sa akin na medyo may alak siya. Na yun nga yung itsura niya talagang medyo tuliro, aligaga. Pagdating namin sa scene, yung babae nakadapa. Nakita namin na yun nga talagang chinek yung pulse, wala na talaga. Tsaka iba na rin yung kulay niya. Ayon sa suspect, nag-away sila ng kanyang ka-live-in pagdating niya galing trabaho. Nandun na siya lasing. Tapos pagdating ko doon man, sinabuyan niya ako ng tubig. Sabi nga sa akin, iinom ba daw siya? Tapos ayun, bumili ako ng naubos mo yung isang bote. Yung pangalawa na binuksan ko, sinabuyan niya ako ulit ng Hanggang nagdilim na raw ang kanyang paningin. Ayun ma'am, nasakal ko siya ma'am. Hanggang sa ma'am, mga 30 seconds siya tayo sinakal ko ma'am. Hanggang sa lamig na siya. Nakarin po ako ng ingay. So umakyat po ako doon. Nakita ko pong sinasakal na ng lalaki yung babae na nakadapa. Tapos yung nakita ko ng lalaki, dali-dali po akong bumabas. Natakot po ako eh. Aminado ang suspect, selos ang ugat ng krimen. Lagi raw may palihim na kausap sa cellphone ng biktima na dating nagtrabaho sa Kuwait. So sabi nga sa akin, taga-agency daw kasi siya ma'am, pupunta ng ibang bansa. Sabi, bakit pag-agency hindi mo pinapakita sa akin? So, ayun ma'am, yun laging pinagtatalunan namin. Pananagutan ko po yung kasalanan ko ma'am, nagsisip ako kasi naawa po rin ako sa anak mo ma'am. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang suspect na naharap sa reklamong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan kung konektado ang inabandonang SUV sa Tarlac City sa nawawalang beauty pageant contestant at kanyang Israeli boyfriend. Ayon sa pulisya, nakarehistro ang sasakyan sa isang lalaking taga Bacoor, Cavite. Na-turn over na raw ang SUV sa PNP Highway Patrol Group. Bago ito, isang SUV na ginamit umano ng magkasintahang si Geneva Lopez at Titshak Cohen ang nakitang nasusunog sa Capas, Tarlac. June 21, huling nakita ang magkasintahan sa Angeles, Pampanga. May alok na 100,000 pesos na pabuya ang Angeles City LGU para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa dalawa. Bukod pa yan sa 250,000 pesos na pabuya ng pamilya ni Cohen. Isang Pilipino at isang Chinese na hawak umano ng malalaking organized crime groups ang naaresto sa Parañaque. Sa isa pang operasyon, kabilang ang 7 minor de edad na biktima umano ng human trafficking sa mga sinagip ng NBI Cybercrime Division. Balita hatid ni Oscar Oida. Trabaho ang ipinangako, pero sa prostitution pala ang bagsak ng 3 Russian at isang Kazakhstani na nasagip ng NBI Cybercrime Division. Nakapasok daw sila sa bansa gamit ng tourist visa. They are victims of unethical recruitment. Pinangakuan sila ng trabaho, at the same time, pagdating dito, in-exploit yung kanilang person. Nailigtas din ang 7 minor de edad na Pilipina. Yung 7 Filipina minors ay binebenta nila for sexual favors, 5,000. Pero itong Russian at tsaka Kazakhstan, binebenta nila for 45,000. They are selling them through internet. 4 na Pilipino ang naaresto sa entrapment operation sa isang condominium sa Quezon City. Hinahouse po itong mga victim natin doon. At the same time, doon na rin yung services ino-offer. Sunod namang dinakip ang isa pang Pilipino at isang Chinese sa harap ng isang hotel sa Parañaque. Nirimit nung mga bugaw
yung supposedly na kolekta nilang bayad sa mga operatiba natin. May operatiba tayong nagpanggap na kliyente and then binayad nila yung ano natin, yung mark money natin. Itong mark money natin, trinase natin, it was remitted dito sa isang Chinese at saka sa Pilipina na girlfriend niya. Ayon sa NBI, ang mga naaresto ay hawak umano ng malalaking Chinese at Russian organized crime groups na nagpapatakbo ng sex ring sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia hanggang Middle East. Sinubukang makuhanan ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi sila. Mayroon silang group ng mga human traffic persons dadalhin sa Pinas. After 2 to 3 weeks, ililipat naman nila yung grupo na yan, either Thailand, Singapore, Dubai, China. So may ibang grupo na naman napapalit. So parang umiikot to para hindi magkaroon ng familiarity ng mga human traffic victims natin. Na-turn over na sa DSWD ang mga menor de edad na biktima. Habang ire-refer naman ng NBI sa Bureau of Immigration ang mga na-rescue na dayuhan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Insulto raw ayon sa ilang labor groups ang dagdag na 35 pesos sa daily minimum wage ng mga empleyado sa pribadong sektor sa Metro Manila. Sa panayam po ng unang balita sa Trade Union Congress of the Philippines, sinabi nilang may dagdag man, kulang pa rin daw ito sa pang-araw-araw na gastos ng mga manggagawa. Iginit nilang dapat nang ipatupad ang dati na nilang petisyon na 150 pesos na taas sahod. Nauna nang sinabi ng Department of Labor and Employment na marami ang naging batayan at konsiderasyon kaugnay sa idinagdag na 35 pesos. Kabilang raw rito ang mataas na presyo ng mga bilihin, pangangailangan ng mga manggagawa, pati na rin ang kapasidad ng mga negosyo. Tinitingnan din daw nila ang magiging epekto nito sa employment level at inflation sa bansa. Ipatutupad ang aumento sa sahod simula July 17. Yung karagdagan ay sa minimum wage o sa floor level. Entry level lang po ito. Right. Hindi po ito ang dapat na asahan na panggagalingan ng lahat ng pangangailangan ng isang manggagawa at kanyang pamilya. Crumbs lang po ito, barya-barya and crumbs to humiliate the workers. Malayong-malayo sa living wage na nakabubuhay na sahod, 645 pesos a day. That's only how much per month. Hindi mo talaga nakabubuhay yon. Nag-first place sa Silk Road to Olympics si national athlete Janry Ubas sa Tashkent, Uzbekistan. Sa long jump event ng kompetisyon, nakatalon si Ubas ng 7.85 meters. Nagawa niya yan sa kanyang second attempt. Pumangalawa naman kay Ubas ang pambato ng Hong Kong at pumangatlo ang taga-Kyrgyzstan. Good job, Janry! Tuesday latest mga mare at pare, usap-usapan ang pilot episode ng newest Kapuso mystery crime drama na Widow's War. Nagmamahalan sila! Pero sinira ni ko po. Dali, mag-usapsan yung nanay ko. Ikaw na lang! Fierce and intense ang huling eksena sa pilot episode. Friendship over na agad ang mga bidang sina Sam, played by Bea Alonzo, at George, played by Carla Abellana. Nakasira sa friendship ni Sam at George ang hindi pagkakaunawaan ng mga magulang nila. Ang intense scenes at husay sa pag-arte ng cast, trending sa X. Full force din ang cast sa viewing party ng pilot episode kasama si award-winning director Zig Dulay. Nagpasalamat ang cast sa magandang feedback. Ang iba pang exciting na mangyayari, abangan tuwing weeknight sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Very, very grateful. Kung akala nyo si Paco lang ang mamatay, well, you're guessing wrong dahil marami pang iba. Kita nyo naman, umpisa pa lang, pasabog ka agad. Wala na kaming binitin sa kanila. Right away, intense na yung mga eksena. Mas makikilala nyo pa sina George and Sam. Nabulabog ng sunog ang UST Hospital sa Maynila kaninang madaling araw. Sabi ng Bureau of Fire Protection, posibleng short circuit sa kuryente ang pinagmulan ng apoy. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Naalarma ang UST Hospital alas 3 ng madaling araw dahil sa makapal na usok mula sa ika-4 na palapag.
Binutas ng mga taga-BFP ang isang bahagi ng kisame para makalabas ang usok. Nagsimula ang apoy sa isang kwarto at mabilis na kumalat sa mga katabing kwarto. 10 fire trucks ang unang rumisponde. Nerbiyos at takot daw ang naramdaman ng mga pasyente, bantay at tauhan ng ospital noong kasagsagan ng sunog. Nagulat ako kasi nagkakagulo na sila. Sabi ko, kuya, bakit? May nasusunog, may sunog daw, may sunog. Ha, saan? Sabi ko gano'n. Sabi niya, sa 4th floor. Saan 4th floor? Del Carmen. Aha, doon naka-confine yung anak ko sa 4011. Natakot na ako. Nasa 2nd floor pa lang ako, hindi ko na kinaya kasi umuusok na siya. Grabe yung usok, nakaka-suffocate na. May ilan na nahirapan daw lumabas sa ospital dahil sa mga nakakabit pang swero at mga tubo sa kanilang katawan. Ginising na lang ako ni Mrs. Nagkakagulo. Nagpapanik ang mga nurse na eh. May isang nurse na nag-akay sa akin dahil nga mahirap mabibigat. Paglabas wala na, madilim na. Iniisip ko katapusan na. Nagdadasal na lang ako. Makalabas pa ako. Yung katapusan na kasi iniisip ko sunog First time ko naka-experience ng ganun. Ayon sa Bureau of Fire Protection, short circuit ang posibleng sanhi ng apoy. Nakita po namin doon sa air handling unit ng 4th floor, doon po nagmumula yung usok. So, na-extinguish po natin at sa madali po natin na apula. Yung nakita po natin doon ay yung kable ng kuryente. Possible short circuit. Wala naman daw naitalang nasaktan. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy na naapula 4:15 ng umaga. Ang estimated damages po base sa ng arson investigation ay nasa 10,000 more or less. Wala po tayong recorded na nasugatan. Ang mga pasyenteng inilikas, ililipat daw sa mga panibagong kwarto. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ospital. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ingat po tayo dahil dumarami na naman ang mga kaso ng may dengue sa bansa. Simula po noong Enero hanggang Hunyo 15 ngayong taon, mahigit 77,000 kaso ng dengue na ang naitala ng Department of Health. Mahigit 200 naman ang naiulat na nasawi. Mas mataas po yan kumpara sa mahigit 67,000 kaso ng dengue na natala nakaraang taon po yan. Patuloy naman ang pagmamonitor ng DOH sa sitwasyon. Huwag pong kalimutan ang paalala ng DOH tungkol sa 4S kontra dengue. Ito po yung Search and Destroy Mosquito Breeding Sites. Self-protection measures gaya po ng pagsusuot ng long-sleeve shirts at paggamit ng mga mosquito repellents at seek early consultation at maging po itong support fogging o spraying doon sa mga lugar na may dengue outbreak. Bukod sa legal action na gagawin ng Office of the Solicitor General laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, posibleng magsampa rin ng reklamo ang Commission on Elections laban sa kanya. Dahil daw yan sa posibleng pagsisinungaling ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ngayong linggo na ihahain ng Solicitor General ang legal na aksyon laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Naghihintay na lang daw sila ng certified na kopya ng ebidensyang natagpuan kamakailan. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, wala nang ibinigay na detalye ang Solicitor General. Ayon sa Bureau of Immigration, batay sa kanilang record, nasa Pilipinas pa ang alkalde, gayon din ang 17 iba pa na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay sa Pogo sa Banban, Tarlac. Wala pang attempts of departure. Ang most recent natin was last Saturday, yung nahuli na si Zhang Ji in Davao na nag-attempt po na umalis but was arrested. Ayon sa Commission on Elections, mula sa Ombudsman at Office of the Solicitor General, pag-aaralan din ng COMELEC ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code dahil yan sa posible umanong pagsisinungaling sa filing ng Certificate of Candidacy o COC nung tumakbo siyang mayor. Kakausapin natin ang Law Department natin upang opisyal na ibigay ang instruksyon na pag-aralan na yung mismong kaso, yung mismong mga lumalabas ng mga ebidensya at yung mismong initial findings ng Senado. Napakaganda rin talaga na mahintay namin yung mismong report ng committee ng ating Senado.
At kung maghahain ng COC si Go para sa eleksyon 2025, pwede itong questionin sa COMELEC ng mga tutol sa kandidatura niya. At gagawin po yan ang promise po ng Commission and Bank, lahat ng maisasampang kaso, i-resolve sa division level by October. At kung sakaling magpa-file ng motion for reconsideration, i-resolve po lahat yan by November. At pag ang imprenta po natin ng balota at ang configuration ng makina, mag-start tayo ng December, malinis na. Hindi rin daw magagamit kay Go ang condonation doctrine o aguinaldo doctrine. Doktrina kung saan kapag nahalal ka muli sa pwesto, parang pinatawad ka na din sa naunang kasalanan mo. Inabandona na raw kasi ito ng Korte Suprema. Yung pong aguinaldo doctrine ay nabaliwala na po sa kaso ng Binay versus the Court of Appeals. More than 8 years na hindi nila inabandon na yung doctrine ng aguinaldo condonation ruling. So hindi na unless ibalik ulit ng Supreme Court dahil logical naman yung decision na yon ng aguinaldo ruling. Ultimately, para sa akin, it will be the people of Bamban who will speak whether or not qualified si Mayor Alice na mag-lead sa kanila. Kaugnay naman sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nagsampa na ng reklamo ang 2 biktima. Patong-patong na reklamo ng human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at illegal detention ang inihain laban sa mga Chinese middle manager ng Pogo. 2 sa mga idinimanda nasa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Temporary Detention Facility sa Pasay. 7 ang at-large pa. Ayon sa PAGCOR, nililinis na nila alistahan ng mga Pogo na tinatawag na ngayong IGL o Internet Gaming Licensees. Isang Pogo ang tinanggalan na raw ng PAGCOR ng lisensya dahil sa paglabag sa Terms of License. 3 Pogo naman ang suspendido ang lisensya dahil sa minor violations at kakulangan ng requirements. 42 Pogo naman ang aktibong lisensyado sa ngayon. Iimbitahan naman sa pagdinig sa Senado ang kasalukuyang PAGCOR chairperson at ang chairperson noong nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng sinabi ng PAGCOR nung weekend na isang dating high-ranking government official ang pumapadrino para sa ilang Pogo na na-raid kamakailan. Dapat pangalanan ng PAGCOR para naman hindi mapagdudahan lahat ng ibang mga former ranking cabinet officials. Kung sino man ang papangalanan nila, marapat imbitahan ng Senado. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Nalapnos ang braso at kilikili ng isang fishball vendor sa Lawag, Ilocos Norte matapos magliyab ang kanyang lutuan. Sa Cagayan de Oro naman, patay ang isang bata matapos aksidenteng mabanlian ng mainit na tubig. Ang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa mga masasayang larawan na lang, aalahanin ni Lola Rosa ang apong si Cody. Aksidente kasing natapunan ng bagong kulong tubig ang ulo at mukha ng 2 taong gulang na bata. Ayon sa lola ng bata, nag-init ang ama ni Cody ng tubig para pangtimpla ng gatas. Ingon siya nga, kuan pa niya, hawa di ako di kay mapasok ka, anak. Ingon man siya, paglingi niya, dito nakasabi sa iyang ulo. Haris iyang naong hereda pitas ng tubuko. Nadala pa sa ospital ang bata, pero binawian din ng buhay. Ang nanay ng bata na isang OFW, alam na raw ang sinapit ni Cody. Pero hindi siya makakauwi sa Pilipinas dahil bagong OFW pa lang. Sa Lawag, Ilocos Norte, nalapnos ang braso at kilikili ng isang fishball vendor matapos magliyab ang kanyang lutuan. Kwento ni Joy Pascual o alias Bong, nagluluto siya doon ng fishball sa gilid ng kalsada nang mangyari ang insidente. Sinubukan pa raw niyang apulahin ang apoy gamit ang basahan, pero nalapnos ang braso niya dahil sa lakas ng apoy. Ang kanyang food cart natupok. Ayon sa BFP, nagkaroon ng leak ang gamit niyang maliit na LPG. Sakaling mapaso o masunog ang balat, narito ang dapat gawin. Ilayo ang taong napaso mula sa pinagmulan ng init.
Tanggalin ang anumang damit o alahas sa nasunog na balat, maliban na lang kung dumikit na ito. Linisan ng malamig o maligamgam na running water ang nasunog na bahagi sa loob ng ilang minuto. Huwag itong lagyan ng yelo o ice water o anumang cream o greasy substance tulad ng butter o toothpaste. Matapos palamigin ang nasunog na balat, pwede itong takpan ng malinis na cling wrap o plastic bag. Uminom ng painkiller para maibsan ang kirot at iangat ang apektadong bahagi para mabawasan ang pamamaga. Sa malalang kaso ng pagkasunog ng balat, magtungo agad sa ospital. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Cebu City, arestado ang isang babae dahil sa pagnanakaw umano sa isang wedding reception. Ayon sa investigasyon, ng gate crash umano ang babae sa wedding reception nitong Sabado at tumabi sa isang bisita. Tapos kinuha umano ng suspect ang bag ng isang bisita na nakalagay sa isang upuan. May laman iyong alahas na nagkakahalaga ng 20,000 pesos at 10,000 pesos na cash. Iniabot niya raw sa kanyang kasamahan ang bag at agad silang umalis sa lugar. Kalaunan, naaresto ang babae. Itinanggi niya ang pagnanakaw. Kakilala raw niya ang ikinasal at wala raw siyang kasama. Wala pang impormasyon mula sa pulisya tungkol sa nakuhang alahas at pera. Wala pang isang buwan mula nang makalaya, inaresto muli ang isang alias boss sa Tondo, Maynila na nagsusupply umano ng illegal na droga sa lugar. Balita natin ni Darlene Kai. Nagbangka pa ang mga operatiba ng Delpan Police Station Drug Enforcement Unit para makapunta sa Isla Bungad sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila para yan maikasa ang buy-bust operation laban sa isang tulak umano ng droga. Mahirap puntahan ang lugar kaya hindi rin daw naging madali ang operasyon. Nandito kasi sa dulo ito and before you can approach this area, marami kang madadaanan ng mga ibang mga bahayan pa na pwedeng makapagbigay ng signal dito sa ating suspects. Nang magpositibo ang operasyon, agad inaresto si alias Boss, 33 taong gulang. Mag-iisang buwan pa lang din siyang nakalaya. Previously na siya na nahuli nga sa violation ng illegal drugs. At the same time, tawag dito, minomonitor kasi bumalik siya. Kaya matagal nang minaman-man nito, meron tayong mga assets na tinuturo na ito yung bumalik siya sa dating pagbebenta ng illegal na droga. Base sa investigasyon ng pulisya, si alias Boss daw ang nagsusupply ng illegal na droga sa Isla Puting Bato at iba pang bahagi ng Tondo. Nakuha sa suspect ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na mahigit 700,000 piso ang halaga. Nakuhanan din daw siya ng isang 9mm pistol, mga bala at isang granada. Kasama rin siguro dahil marami siyang malaki-laki na rin yung hinahawakan niya na illegal drugs. So, siyempre pag nakuhanan tayo ng ganyang klaseng firearms, armed and dangerous siya. Kaya kailangan talaga siyang hulihin. At yun, mabuti na lang at nahuli natin para hindi na siya makapagbenta at hindi rin niya magamit itong nahuling baril sa kanya. And of course, yung hand grenade. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa korte na lang, ma'am. Huwag na naman. Tinutugis na rin daw ang iba pang kasamahan ng suspect. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kahit wala pong bagyo, maraming lugar sa bansa ang inulan na ang sapat nito pong buwan ng Hunyo. Base po sa datos ng Pag-asa, makikita ang kulay green sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ibig pong sabihin yan na itala roon ang near normal rainfall amount. May ilang bahagi din po ng Central Luzon, Quezon, Eastern Samar at Mindanao ang kulay blue o indikasyon naman ng above normal rainfall amount. Ang mga nasabing lugar, sabi ng Pag-asa, ay nagkaroon ng sapat na dami ng ulan o higit pa kumpara sa kaparehong panahon noong pong mga nakalipas na taon. Sa ngayon, naka-monsoon break pa rin po tayo. Ibig sabihin naman yan, wala pa rin pong umiiral na habagat. Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto sa Palawan at Southern Mindanao ayon sa Pag-asa. Easterlies naman sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Posible pa rin po ang mga local thunderstorms sa mga nalalabing bahagi ng bansa.
Mataas muli ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa, kasama na po ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Gaya po ng naranasan sa Glan, Sarangani. Naharangan ng malalaking tipak ng bato at lupa ang kalsadang yan at wala naman pong nasaktan sa insidente at agad na nagsagawa ng clearing operation sa naturang lugar. Dahil naman po sa halos gabaywang na baha, wala nang matanaw na maisan sa dalawang barangay sa Dato Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Umapaw kasi ang Kalapit Ilog matapos ang malakas na ulan nito pong weekend. Aabot sa mahigit 20 hektarya na may mahigit 500,000 pesos ang halaga po ng pinsala sa nasabing pagbaha. Inaayos na ng local government ang ayudang iaabot sa halos 20 apektadong magsasaka. Laking perwisyo naman sa daloy ng trapiko ang baha sa ilang kalsada sa Davao City. Tila naging mahabang ilog ang daanan ng mga motorista, kaya mabagal po ang andar ng mga sasakyan. Ang mga residente sa paligid nahirapan sa pag-uwi sa kani-kanilang bahay. Sa gitna ng tumataas na inflation rate, long overdue na raw ang hiling na tuition hike ng ilang pribadong eskwelahan sa bansa. Talakayin natin yan kasama ang Legal Counsel ng Coordinating Council of Private Educational Associations Incorporated o COCOPEA, si Attorney Christine Carmina Manaog. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyo, Rafi. Opo, ano po yung basehan ng 3 hanggang 12% na pagtaas sa matrikula na hiling po ng ilang pribadong eskwelahan mula basic hanggang higher education? Yung tuition fee increase na in-apply ng ating mga private schools, of course, kinonsider dyan yung general operating or overhead costs ng ating schools. So yung cost na pagpapatakbo ng ating schools. Plus, of course, kinonsider din dyan yung mga other items na kailangan improve ng school or yung mga siguro investment items ng school tulad ng teacher training, student services, especially ngayon nagiging prevalent ang attention natin sa student mental welfare and mental health. So yan yung isa sa mga or among the items na tinututukan ng ating schools and nag-i-invest talaga ng resources ang ating schools on those services. Tama po ba na bago pa mag-pandemic yung huling taas sa tuition at may malaki na ho bang epekto nito? May mga nalulugi ba doon sa mga private na mga eskwelahan? May ilang schools na pre-pandemic pa huling nagtaas. Pero kasi during the pandemic hindi or konting-konti lang ang mga schools na nag-apply for tuition fee increase. Bakit? Kasi of course inaalala din namin ang ating mga students and parents at that time. So naka-hold yung mga application for tuition fee increase at that time. So ngayon medyo adjust na ang ating condition, financial conditions. Nagsisimula na paunti-unti ang ating mga schools na mag-apply na for tuition fee increase. And for this incoming school year, may ilan tayo ng mga private schools na nag-apply talaga. Bulto po ng yung increase ay mapupunta sa sahod ng mga guro at empleyado at operasyon ng eskwelahan. Paano naman po pagtitiyak sa kalidad ng edukasyon at pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa mga bagong mga kagamitan, kung sasapat pa ito? Tama ka 70% or malaki dun sa tuition fee increase na nilalaan talaga yan sa teachers and employee salaries. Ngayon, yung natitirang portion ng tuition fee increase ay ginagamit yan sa facilities improvement, services improvement. Again, yung sa teacher training kasi yan talaga one of the main items for investment talaga ang teacher training. So naglalaan talaga ng pondo ang ating mga private schools para up to date ang ating teachers. And of course, yung career development din nila. Posible ho bang maka-apekto ito sa enrollment ninyo? Based po dun sa mga nakaraang mga experience nyo pag nagtataas ng matrikula sa mga private institutions, may mga lumilipat kasi sa mga pampublikong eskwelahan. Oo. Tama ka dyan. Mindful kami na ganyan yung posibleng maging effect ng tuition fee increase. Kaya hindi basta-basta ang aming pag-a-apply for tuition fee increase. Ito ay dumadaan ng masusing pag-aaral bago i-apply ng ating private schools. In fact,
nagkakaroon ng consultation ng ating mga private schools with our student leaders or our faculty. Nagkakaroon ng stakeholder consultation bago pa man mag-submit ng application for tuition fee increase. Kasi gusto din namin malaman kung ano ang sentimiento ng ating mga estudyante, ating mga parents and teachers bago i-implement yung ganyang increase. Kasi alam din natin kung ano yung epekto ng increase, ng ganitong increase sa mga pamilya, sa ating mga students and parents. Okay, abangan po natin yung update dyan. Pero maiba lang po ako ng konti. I understand, nagsumiti po ang Kokopea ng 5 suggestions sa pwedeng sumunod na DepEd Secretary. Ano po ba yung qualification na dapat ng susunod na Education Secretary? Ano pong hinahanap ninyo? Unang-una, someone na may educational expertise and someone na makakatugon talaga sa learning crisis ng ating bansa. Kasi alam naman natin na this is one of the challenges ng ating education sector, not just private but the entire Philippine education system. This is one thing na kailangan nating ma-address agad-agad. And of course, someone na kayang ma-manage talaga yung problems ng ating education system. And hopefully someone who will also be collaborative or who can collaborate effectively with our other educational agencies like CHED and TESDA. Kasi we recognize na hindi DepEd lang ang kailangan magtrabaho para ma-address ang education or learning crisis natin. Kailangan ang DepEd, CHED and TESDA ay magtulungan para matugunan ang learning crisis natin. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Si Kokopea Legal Counsel Attorney Christine Carmina Manao. Patay ang 9 na pedestrian sa South Korea matapos mabunggo ng kotse. Sa ulat ng local media sa Seoul, 2 sasakyan ang nabunggo ng kotse bago dumiretso sa direksyon ng mga pedestrian. Nakatayo sila sa tawiran at naghihintay ng pagkakataon para makatawid. 4 ang naiulat na sugatan sa insidente. Wasak ang harapang bahagi ng nasabing kotse at nagkalat ang debris sa ilang bahagi ng kalsada. Wala pang pahayag ang driver. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula naman sa Luzon. Kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Patay ang isang babae sa Iriga, Camarines Sur matapos mahagip ng tren ng Philippine National Railways. Sa Lipa, Batangas naman nahulikam ang pagsalpok ng truck sa isang service vehicle. Ang mainit na balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. Tinatahak ng service vehicle ang highway sa Lipa, Batangas nang biglang masalpok ito ng kasunod na truck. Pumailalim ang service vehicle na nasa unahan nitong truck. Batay sa investigasyon, nagkaproblema sa preno ang truck na may kargang buhangin. Considering na medyo mabagal lang talaga yung takbo, so sa bigat din talaga ng sasakyan, so yun talaga hindi na nakinaya ng preno niya. Siguro nag-loosen. Ang driver ng service vehicle nahirapang mailabas dahil sa pagkakaipit. Ang dinadaing lang niya yung chest part niya, so meron siyang mga minor scratches sa kamay. Nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Nagkaroon na po sila ng settlement na wala ng kaso. Provided po na ipoprovide nila lahat ng pangangailangan at mapapalitan yung sasakyan. Sinisikap silang mahingan ng pahayag ng GMA Regional TV. Nasawi ang isang babae matapos mahagip ng tren ng Philippine National Railway sa Barangay San Nicolas sa Iriga, Camarines Sur. Ayon sa anak ng biktima, natisod ang kanyang ina noong tumawid sa riles. Sinubukan pa sanang itayo ng kanyang kapatid ang biktima pero nahagip pa rin ng dumang rescue train ng PNR na patungo sana sa Pulangi, Albay. Tumila po ng biktima na nagtamo ng malalang tama sa ulo. Hindi si mama daw parang hindi na nakakatayo yun na na lang po ng tren. Na daw yung nahagip ng gulong tapos umikot si mama na kaladkad pa po. Sa investigasyon ng pulisya, hindi raw napansin ng biktima ang paparating na tren. Nagkausap na rin ang pamilya ng biktima at ang pamunuan ng PNR. Pagka po may papalapit na pong tren ay wag na po nating persahin pong
mag-value pa or mag-cross po kasi delikado po yan talaga. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang PNR kaugnay sa insidente. Sa Kalasyaw, Pangasinan, sugatan ng isang babae matapos pagsasaksaki ng sariling ama sa loob ng kanilang bahay. Sa investigasyon ng pulisya, nasa kwarto ang biktima nang biglang pumasok ang kanyang ama na may dalang patalim. Nakatakbo ang biktima at agad dinala sa ospital sa tulong ng mga kapitbahay. Kasi halos hindi na umuwi kasi yung anak. Ayun, doon na yung naging ugat ng kanila. Pag hindi nila pagkakaintindihan na mag-ama. Naaresto ang amang senior citizen. Na-recover din ang ginamit na patalim na mahigit 10 pulgada ang haba. Mahingi ako ng tawad sa kanya dahil nagkamali lang ako. Saka nagalit ako doon sa palaging pumupunta sa kabila. Kaya ayaw kong ganoon. Kaya sana mapapatawad niya pa ako dahil mahal ko yung anak kong talaga. Mahaharap sa kasong frustrated parricide ang suspect. Russell Simorio ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabibilis na balita po tayo sa Luzon. May mag-amang namatay sa Nasugbo, Batangas matapos na pagsasaksaki ng sariling kaanak. Batay sa investigasyon sa mismong bahay ng sospek sila nagpambuno ng nakatatandang biktima. Kasunod dyan ang sumbong ng misis ng nakatatandang biktima sa sospek na pamangkin nila dahil sa pambubugbog daw sa kanya ng mister. Naagaw ng pamangkin ng sospek ang dala niyang kutsilyo o dalang kutsilyo ng kanyang tiyuhin at doon niya nasaksak ang biktima sa tiyan at dibdib. Tinamaan din ang anak na sinubukan lang sanang umawat. Dead on arrival sa ospital ang nakatatandang biktima. Habang doon na binawian ng buhay ang anak niya. Hindi raw magsasampa ng reklamo ang pamilya laban sa sospek na sumuko sa opisyal ng barangay at nasa kustodiya na ng pulisya. Wala siyang pahayag. Inaresto naman ang isang lalaki sa Dagupan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, wanted ang lalaki sa panggagahasa sa kanyang sariling kamag-anak. Wala raw inirekomendang piyansa ang korte sa kaso ng lalaki. Wala siyang pahayag. Dahil po sa 35 pesos na pagtaas sa daily minimum wage ng pribadong sektor sa NCR, 645 pesos na po ang arawang sahod na kanilang matatanggap. Nakatakdang ipatupad yan simula July 17. Ang sabi naman kayo ng netizens. Para kay Leopoldo Placer, okay na daw yan, kaysa naman daw wala. Oo nga naman. Sabi naman ni Tina Durable, dapat ipantay na ang sahod sa Metro Manila at probinsya. Gawin na raw itong 1,000 piso kada araw. Tanong naman ni Ellie Baruelo, bakit nasa NCR lang ang damay ng dagdag sahod? Hindi raw ba nagtataasan din ang gastusin sa ibang bahagi ng bansa? Susunod na sila. Oo nga. Hiling naman ni Carl Jonathan Rojas, presyo na lang ng mga bilihin ng kontrolin at babaan. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Spotted sina Kapuso actor Sian Lim at film producer Iris Lee sa red carpet premiere ng kanilang pelikulang Kumantong. Mataas na energy ng fans ang sumalubong sa kanila. Dashing ang aktor sa suot niyang Hino Kaluza creation. Chika ni Sian, gusto niyang mag-try ng something different para sa premiere ng pelikulang siya mismo ang nagsulat at nag-direct. Umaasa rin siyang susuportahan ng publiko ang horror film. Thankful naman ang lead star sa sina Cindy Miranda at Thai actor Max Natapol sa fans nang dumalo sa premiere night. Alam daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nasaan ang wanted na si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Hinahanap si Pastor Kibuloy para sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking na dati na niyang itinanggi. Hindi nakita si Kibuloy sa KOJC compound sa Davao City nang isilbi ng mga pulis ang arrest warrant laban sa pastor nitong Hunyo. Hindi rin siya nakita sa iba pa niyang property sa Davao Region. No comment naman si dating Senador Laila de Lima sa pahayag ni dating Pangulong Duterte na huwag na siyang magsimula ng gulo. Kaugnayan sa plano ni de Lima na papanagutin ng dating Pangulo at iba pang nasa likod ng drug cases laban sa dating senador na ibinasura na ng mga korte sa Muntinlupa. Nagkomento si dating Pangulong Duterte tungkol kay de Lima at kay Kibuloy sa pagbisita niya sa Tacloban, Leyte nitong weekend.
Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos na barilin sa Ubando, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, kumakain ang biktimang si Paul Meneses sa isang karinderya ng barilin. Ang itinuturong suspect sa krimen ang dati niyang katrabaho sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan. Matinding selos ang nakikitang motibo ng PNP. May hinala raw ang suspect na may relasyon ang kanyang busy sa biktima. Sabi naman ng kapatid ng biktima, bago pa man ang krimen ay may natatanggap ng banta ang biktima mula sa suspect. Naaresto ang suspect at isa niyang kasamaan sa Caloocan. Nakakulong na sila sa Ubando Detention Facility. Wala pang pahayag ang mga suspect. Kinu-question ngayon sa social media ang pagkakahuli sa lalaking ito sa Dueñas, Iloilo. Kumalat kasi ang videong ito kung saan habang binabantayan siya ng dalawang operatiba ng Dueñas Municipal Police Station, biglang nahulog mula sa kamay ng isang pulis. Sa siya'y pala ng hinihinalang shabu na sinasabing nakuha mula sa sospek. Pinulot ito ng pulis at tila inilapit sa sospek. Umani ito ng maraming reaksyon at ang tanong ng ilan, ang na-recover bang sa siya'y umano ng droga? Itinanim ng mga pulis. Hindi ko pagputangin, sir. Sir, hindi ko pagputangin, sir. Giit ng hepe ng Dueñas Police, lehitimo ang operasyon at high-value individual ang naarestong sospek. Ang kumakalat na video ay bahagi lang daw ng mas mahabang kuha sa operasyon. Is the legitimate operation ang nag-absorb na video nga utod is hindi ato insakto. Kuha raw sa videong ito ang mga sandali matapos madakip ang sospek. Makikitang nakadapa na siya at hawak na ng operatiba ang sachet ng hinihinalang shabu. Nang paupuin na ang sospek, hawak pa rin ng operatiba ang umano'y droga. Hanggang aksidente niya itong mabitawan. Na nahulog sa duta nga nakaptured sa utod nga video nga amo tong nagalapta subong allegedly it was a planted kuno. Pero amo tong na ginpulot sa aton nga surveyor. Human error daw ang nangyari. Ayon naman sa Iloilo Police Provincial Office. Wala sang anuman nga makita kitang intention on the part sa aton nga operatives nga hulugon ato, kundi purely nga na aksidente lang gid nga nahulog. Nagkakahalaga ng 41,000 pesos ang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na nakuha umano mula sa sospek. Nakapit siya sa Dueñas Police Station at mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.